Magandang araw sa inyo mga kaibigan. So ako'y sympathizer lang ng bansang Israel kasi daming fake news, daming video ngayon na pinapasama nila ang bansang Israel. Siyempre pakawala ng Palestine ng sympathizer ng Palestine. So ngayon tingnan nyo muna bago kayo sumang-ayon sa pinapalabas nila na ang Israel ang nananakop ng lupa o na ang Palestine na yung may-ari ng Gaza doon sa bansa ngayon. So bakit hindi natin tingnan muna, buklatin nyo muna ang kasaysayan sa simula ng likhain ng sandaigdigan, mula ng unang panahon ni Abraham, panahon ng ating mga ninuno. Dadalawa naman ang kanilang pinagmulan ang lahi ng mga Hudyo at lahi ng mga Muslim, parehong galing kay Abraham. Si Abraham ang pinangakuan ng Diyos na sa kanyang pamamagitan ay dadami ang lahi sa mundo. Sa kanya nagmula ang lahi ng mundo. Dalawa yan. Una ay kay Hagar na alipin ni Sarah. Kasi si Sarah hindi siya magkanak. Hindi magkanak si Sarah. Tunay na asawa ni Abraham. So sa awa ni Sarah, may gipa, binigay niya sa kanyang alipin. Ang kanyang alipin na si Hagar kay Abraham. Dahil siyempre, ngayon, ang Diyos ay may pangako. Kailan man ang pag nangako ang Diyos, hindi napapako. Sa ibang panahon man matutupad yan, kung hindi man sa ibang panahon. So, sa pamamagitan ni Abraham, ay lalabas ang lipin ng Israel. Yun na nga. So, pinanganak si Isaac. Samantalang si Sarah noon ay 80 years old na, matanda na. So ganun kahiwaga. So ibig sabihin tinapad na ng Diyos ang pangako sa lahi ng mga Hudyo, Jewish, yan yung Israel, Jewish nation, covenant ang tawag dyan, kasunduan yan. Ang Arab nation ay nagmula sa bansang sa alipin ni Sarah, dahil nga kay Hagar, si Hagar alipin. Yan yun, naglakbay ang Israel, ang lahi ng ni Abraham. Pinanganak si Isaac, tapos si Jacob apo na ni Abraham. Kay Jacob naman, ang palayaw niya na si Israel, kasi nga nakipagbuno siya sa Diyos, natalo niya ang isang anghel, so, pinangalanan siyang Israel. Diyan nagmula ang 12 tribe of Israel, sina Asher, sina Reuben, sina Joseph. Si Joseph ang naging kinainggitan ng kanyang mga kapatid. So dapat sana'y pinalabas nilang kinain ng leon yun. Ngayon, ang ginawa, pinatapon na lang sa iptod. Binili siya bilang isang siyempre, may plano ang Diyos. Yung pala, sasapit ang tagutom. Ngayon, si Joseph, napapunta siya sa Egypt. Naging alipin siya doon, ay bininta siya. Ay magaling siya. So, si Joseph, ay Joseph the Dreamer. Nakikita niya, kanya piliwanag yung mga panaginip, mga pangyayari. So, doon siya na kanya biniliban ng hari ng Egypt. Pinaliwanag niya kasi yung panaginip ng Egypt na yan. So, nagkaroon ng 7 taong taggutom at 7 taong kasaganaan. Yung 7 taong taggutom na yun, si Joseph naging isang gobernador ng Egypt. Na-promote siya bilang gobernador ng Egypt. So nagka-position siya. Isinalba niya ang Egypt sa taggutom. Dahil nakita niya ang 7 taong taggutom at 7 taong kasaganaan. So kaya pala napapunta siya doon, sasapit ng taggutom,
itong mga kalahi niya, mga kapatid niya, syempre nagutom sila. Napapunta siya doon ngayon sa Egypt kasi nandoon ang maraming pagkain eh. Na doon naman natuklasan ng kanilang mga kapatid na si Joseph pala yung pinatapon nila ay naghahari doon. So ganun kahiwaga ang plano ng Diyos. So kaya pala napapunta dyan, sasapit ang 7 taong taggutom. Eh syempre nandun na si Joseph. So naligtas ngayon yung kanyang mga kapatid. Nalaman nila, nag-iyakan sila. Hindi muna niya inamin na nandun siya. So nalaman, yan, sa pagmamahal niya sa kanyang mga kapatid, pinadalhan niya ng mga sako-sakong pagkain. Ngayon nalaman ni Jacob na buhay pa si Joseph. Pinakamamahal ni Jacob din niya si Joseph Joseph the Dreamer. So yun, kaya hanggang sa pinapunta na ni Joseph ang kanyang amang si Jacob sa Egypt, lahat ng kanyang mga kapatid, kaya natagpad ang Israelita sa Egypt. Ngayon nung magbago ang pamamahala ng Egypt, so namatay si Joseph, nagkaroon ng pang-aalipin na sa bayan ng Israel, sa wala pang bayan, yung mamamayan ng Israel. So yun, kaya doon sila, diyan na pumapasok naman yung 40 taon pagkalipin sa Ehipto na inilabas naman ni Moises. Lumabas naman si Moises sa propeta. So lumabas ngayon si Moises bilang isang propeta na siya naman ang nagligtas. Nailabas ngayon ni Moises, tapos pumunta ngayon sila sa lupain ng Israel. Yan na nga yung land of milk and honey, yung Kanaan. Diyan yan sa bansang Israel. So ganun sila hanggang dumating naman ang pananakop ng ibang lahi. Nandiyan ang sumakop sila ng Roman Empire. Yang lumabas yung Roman Empire na yan. Nandiyan yung mga Ottoman ba yan? Ottoman Empire. Nandiyan ang Muslim. Kaya natayo dyan yung Temple Mount. Pero una doon yung Temple ni Solomon. Bagamat sila sa isang lahi sila isang lahi naman ang pinagmula nila. Kay Abraham pareha sila. Kaya nga lang itong Israel is covenant, kasunduan. So diyan nagmula si David, hanggang kay King David. Yan ang inaano ng hanggang ngayon namiminti ng pananampalataya ng Israel yan. Sumasambal sila sa templo ni David. Yan na nga yung templong nakatayo ngayon dyan, King David's temple. Yan na yung western wall. Templo ni David yan Hari ng Israel. Sino bang mga Israelita? Ay ang kani covenant nagmula kay Abraham na sa tunay kay Jacob, kay Isaac. Yan, hanggang sa sila nagkawatak-watak sa mundo dahil maraming ang tumuligsa sila hanggang sa panahon ni Hitler. Genocide sila ni Hitler, ubusin, pero hindi nila mauubos. Noong panahon na hindi pa tinatayo ang Israel kasi nga lupain pa lang nila yun pero wala pang bansang Israel noong panahon na yun. Jewish community ang Jewish. Nagkalat-kalat sila. Pero anong sinabi ni Isaiah? Darating ang panahon na itatatag ang bansang Israel. Naganap yun sa kapanahonan natin, 1967, ng isang linggo bago itayo ang bansang Israel. Pilipinas ang bumuto para may tayo yan. So nagkaroon, andun yung katuparan na may tatayo ang bansang Israel. So walang makapigil dun dahil yun ay hula pa ni Isaiah nung panahon na yun. May tatayo ang bansang Israel, magiging isang nation. So yan na yan, naging bansa na hindi matanggap ng mga Arab country. Ginira nila. So 3 bansa nagtulong-tulong in 1 week, in 6-day war. Nanalo ba sila? Mananalo kay gabay ng Panginoon yan. Ngayon, sinong sumugod ngayon? Sino nagpasimula? Ang Israel dumidepensa lang yan. Sino nagpasimula ng massacre? So Palestine.
Oh, Palestino. Una muna, ang Palestino, kailan lang yan? Diyan sa lupang yan, sa Holy Land na yan. Bagamat sila ay nasa sakupan nga ng Israel, magkahiwalay sila, pero nasa loob sila ng lupain. Yung tanong, ang katanungan, 3,005 years ago, pag-aari na nila, yan ang lupang pangakong binigay ng ano, kaya namang mamuhi, lang, ba't hindi nila matanggap na, ba't hindi nila matanggap ngayon na ganun. So, ang ginawa nila, nagkakaroon sila ng terror attack, dumidepensa sa Israel. Oh, ngayon, ilang minasakar nila, 1,000 katao, mahigit pinatay nila mga bata. So, anong gagawin ng bansang Israel? Didepensa yan. At ang balikan yung panawagan ng mga Hamas. Anong panawagan ng Hamas? Surface, entire the planet of Earth, sasakupin nila. Maging Muslim ka man, nasasalungat sa kanila. At saka ano, tayong mga Kristiyano. Oh, so yan. Sumangayon kayo ngayon sa Hamas, pagdating ng araw, lilipulin nila kayo. Kasi yan ang kanilang plano. Balikan nyo ang mga leader nila na nagsalita. Every Christian, una mo nang tatargetin lang Jewish, isusunod nila mga Christian upang pairalin ang kanilang gusto. So ano yun, nasaan ang makatao dun? Sa dami din ng Kristiyano, sa dami din ng bansang ano. So ngayon, kayo na umano, ang Israel dumidepensa lang yan, at yan ay gabay ng Diyos, sapagkat ang kanabi ni Jesus, kapag ang Israel nakubkob na, namamatay na sa tabak, yan ang huling palatandaan, dahil pagtutulungan nga yan. Pero huling panahon na yun, bababa na si Arkanghel, pupugutan ng ulo yung dumaya ng katauhan. Yun ang huli ha, yung wala ng tanda sa New Bible Testament. Pero kasi ang mga Israelita, nami-maintain nila yan, nilang Torah yung Torah na yun, yung sinusunod nila, yung ultimate na, dati ang Diyos nagsasalita sa tao, direktang sinasabi kay Moises yun. So yun yung Torah, dun sila, hanggang dun lang sila, yun ang kanilang way ng pagsamba, Torah. Tsaka yung mga binubuo yun ng mga Genesis, Exodus, hanggang kay Moises. Kaya nila medyo hindi nila si Papa Jesus, si Yeshua, yung tunay na pangalan ni Jesus ay Yeshua. Ang Jesus ay Greek word yan, hinahanap lang nila ng katunog, pero galing sa Greek word na ano, pero ang real name niya Yeshua. Si Jesus ay Jewish, lahi siya ang ni David, isa siyang Jewish. Kita mo ang kanyang pananampalataya ay Jewish. Sumatid siya sa Black Sabbath, sa Black Saturday. Oh. Nag-aano sila ng mga tinapay, alak. So, tayo lang mga Christian ang nag-idol kay mga Christian. Lumitaw ng pananampalataya kaya yan eh. So, yan ang Christianity. Kasi si Jesus naman nampalataya din. Pero sila Jewish, sila San Pedro, mga Jewish people yan. Kaya nga galing sa Israel yan eh. So, ginagalang pa rin, respect pa rin naman ng nation ng Israel ang mga Christian, kasi Christian is friendship nila eh. Kaya nga hindi nila pinayagan na si Jesus ay bansa Israel eh. Hindi nila pinayagan ng mga Jews yan, kasi tinitingnan nila bilang siyang friendship, isang mabuting tao, kalahi nila din yun eh. So, yun nga lang, na-maintain lang nila yung kanilang kultura, na sa Torah lang sila naniniwala, sa Torah na Old Testament na yun. So, wala tayong magagawa dun. So, tayo naman, naniniwala tayo kay Jesus, kay Yeshua, na bilang isang Christianity na nga. So, sino ba si Jesus? Jewish. So, hindi nila kalaban yun. Ngayon, sino nagkukumahog na gustong lipulin ng sangkatauhan? Hamas, ISIS, na walang patawad kung pamatay. Kita nyo ngayon, sinong papanigan nyo? Kayo na umusga. Basta ako'y naninindigan, I will stand of Israel. Ayun
Nakikita niyo yung tattoo ko niya, no? Israel niyan. Bago kayo musga, pag-aralan nyo muna ang kasaysayan ng mundo papunta sa ating panahon. Pag-aralan nyo muna ang kanilang kultura, pag-aralan nyo rin ang kultura ng kabilang side, saka nyo timbangin. Ngayon, kung sino ang lumabas na mabuti, kayo nang basta ako sa bansang Israel. Ginawa ko lang itong video nito bilang isang pagsuporta sa kanila kasi ang daming fake news na pinapasama nila ang Israel eh. So hindi ganun, depends lagi ang Israel. Dami ng counter-terrorism na ganap sa kanila. So, karapatan lang nila yun. Dahil silang pinili, silang 12 tribes of Israel. Baka kaya nila, yung 12 tribes of Israel, doon manggagaling ang maliligtas. Yung 12 tribes of Israel, yung anak ni Jacob yun. Yun yung dalawang lipi ng Israel. Kay Reuben, kay Gad, kay Asher. Ayun. Kay Jacob, kay Joseph. Yun yun. Yun ang sinasabing maliligtas. Ibig sabihin, mga Jewish pa rin. So, dahil fake news. So, yun ang kasaysayan. Ano nyo muna ang kasaysayan. Maraming nakakatulong na vlogger ngayon na ng mga kasaysayan ng lumang tipan hanggang sa panahon ng bagong tipan. Yun, diyan kayo para mabuklat ninyo. Sila'y bumabalik lang sa kanilang sinaunang lupain. 3,005 years ago ang bansang Israel. Kaya nga natupad ang pangako eh, nagtatatag ang bansang Israel eh. Kasi tahanan nila yun. Ngayon yung magwatak-watak sila, sa panahon natin, nag-ipon-ipon na sila, dumating na sila lahat ng mga Ethiopian Jew, lahat ng Jewish nation yun, pumunta na sa bansang Israel. So, yan ang katuparan eh. Yan ang huling tanda ng panahon. So ang tanggapin natin, nasa huling panahon na tayo. Kaya lang, walang makakalam. Pero itong mga pangyayari ng lahat na ito, ito na sa ating mundo. So, yun lang, magandang I will stand para sa Israel. Labanan ng mga fake news.